So mga bagay na kailangan nyong gawin upang lalaki naman ang maging marupok sa iyo. Oo mga kamamay, kung noon sa inyong relasyon, ikaw palagi ang habol ng habol. Kung noon sa inyong relasyon, ikaw palagi ang nagpi-please at nagmamakaawa sa kanya. Well, sa video na to mga kamamay, share ko sa inyo ang mga paraan upang lalaki naman ang maghabol at maging marupok sa inyo. Pero bago natin to simulan at ibahagi sa inyo, isa lang palagi ang hinihiling ko if ever na nakakatulong ang mga love advice na aking isinishare, binibigay sa inyo, huwag nyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, o mag-comment sa ibaba para naman kahit papano makilala ko rin kayo. Kaya mga kamamay, kung nagawa nyo na po yan, maraming salamat at simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na to. So, ano nga ba yung mga dapat mong gawin upang lalaki naman mismo ang maging marupok sa iyo? So, number 1, ipakita mo na napapagod at nagsasawa ka na sa kanya. Yes, mga kamamay, kung ang isang lalaki ay parang walang plano o wala sa kaisipan ang tumigil sa kanyang mga kalokohang ginagawa, at ikaw naman, alam niya na hindi ka rin napapagod. Okay, napatawarin siya, natanggapin siya sa iyong buhay, hindi talaga titigil yan. Hindi talaga magbabago yan. O hindi talaga magiging marupok sa iyo yan. Anong kailangan kong gawin, kamamay? Di syempre, ipakita mo at iparamdam mo sa kanya na napapagod at nagsasawa ka na. Para sa ganon, magising ang lalaki na yan. Yung tipong maaari kang tumigil, huminto ng pagmamahal sa kanya, lumayo, mangiwan at maghanap ng iba kapag hindi siya nagbago. Okay? So sa ganyang paraan mga kamamay, maaalerto ang isang lalaki. Aba, teka lang, bakit nga ba ako naglolo ko? Mawawalan ako ng isang babaeng high value at ikaw yon. Basta ipakita mo lang na napapagod ka rin, na nahihirapan ka rin, na nagsasawa ka rin. Hindi yung mas ipinapakita mo na mas hinahabol mo siya. Hindi yung mas ipinapakita mo na nandiyan ka pa rin kahit nalokohin ka. Mga kamamay naman, mga girls, di ba kayo napapagod sa ganyang sistema? Di ba? Dapat minamahal kayo. Dapat iniintindi kayo. Di ba? Hindi yung ganyan, puro kalokohan, puro trouble, puro sakit sa ulo. Di ba? Puro, alam mo yun, puro sama at sakit ng loob lang na inaabot nyo sa lalaking yan. Kaya kung gusto mo na maging marupok naman sa'yo ang isang lalaki, ipakita mo na nagsasawa at napapagod ka rin. Para sa ganun, makita niya ang halaga mo. Kasi gano'n naman talaga eh. Pag alam ng isang tao na mawawala ka sa kanya, doon mo palang makikita ang halaga eh. O doon palang niya makikita ang halaga mo. Kaya mga kamamay, kung gusto mo na siya naman ang maghabol at maging marupok sa iyo, ipakita mo na napapagod at nagsasawa ka rin sa kanya. So number 2, huwag ka nang magparamdam kung pinili mo na ang paglayo. O mga kamamay, kasi minsan pinipili natin yung lumayo. Okay? O kahit umagwat ng konti dahil sa nakikita natin na naaabuso na tayo. O dahil sa nakikita natin na hindi na tayo nabibigyan ng halaga, nabibigyan ng respeto, nabibigyan ng pagmamahal. Kaya ginagawa natin lumalayo. Kaya ginagawa natin hindi muna nagpaparamdam. Hinahayaan muna natin siya. Kaya mga kamamay, kung inilagay nyo na sa inyong isipan na lumayo o mag-no contact rule, kailangan wag na kayong magparamdam pa. Wag na kayong, alam mo, mag-inarte pa na, teka lang, namimiss ko yung lalaki, namimiss ko yung tao, ma-chat kaya, makamusta kaya? Nag-no contact rule pa kayo. Hindi lang din magtatagumpay ang inyong no contact rule kung ganyan kayo mag-isip. Yung tipong pag hinanap nyo siya, i-chat nyo kaagad. Nag-no contact rule pa kayo. Lalo lang kayong hindi igagalang irerespeto ng isang babae o ng isang lalaki kapag kaganyan. Lalo lang ipagkakait ang genuine na pagmamahal sa inyo kapag kaganyan. Hindi kayo nagparamdam. Nandun na sakay na yung lalaki Sakay na sa no contact rule, nagtataka na. Hinahabol na kayo, nakakaramdam na siya ng pagkawala o nakakaramdam na siya ng pag-iisa. Tapos bigla kang mag-chat. Di nawala yung worry, nawala yung pagwo-worry niya. Nawala yung yung epekto ng no contact rule mo. Hindi niya marirealize, okay, na dapat kanyang habulin. Hindi niya marirealize ang value mo. Hindi siya magiging marupok sa iyo kasi ikaw yung mas naging marupok. Diba yan?
Kaya mga girls, sinasabi ko sa inyo, kung kayo ay lumayo, nag-no contact rule na, wag na kayong magparamdam pa. Alam ko mahirap, alam ko masakit, pero kayanin ninyo. Kasi alam ko merong dahilan kung bakit, kasi alam nyo na may dahilan kung bakit kinakaya nyo. Okay, ang mag-no contact rule. Kasi pagdating ng araw, mananalo kayo sa laban ng pag-ibig. Kasi pagdating ng araw, siya mismo ang susuko at babalik sa inyo na may dalang aral, na may dalang lesson sa ginawa mong paglayo. So next, huwag mo na siyang habulin pa kung may iba na. Oo mga kamamay, ba't mo hahabulin? Naghanap na nga ng iba eh. Ibig sabihin, hindi ka talaga niya mahal. Ibig sabihin, hindi ka talaga niya kailangan. Hindi ikaw, hindi pagmamahal mo ang kanyang kailangan. Kung sa paglayo mo, kung sa mga panahong hindi ka nagpaparamdam, naghanap siya ng iba, talagang hindi ikaw yung kailangan niya. Bakit hindi mo pa ibigay sa iba yung taong mahal mo? Kasi kapag wala ka, naghahanap siya ng iba eh. Hindi ang tendency na kapag ka nawala ka, ikaw yung hahanapin. Kapag ka ganun, red flag yun mga kamamay. Ibigay mo na sa iba kung meron ng iba. O kapag ka naghanap na siya ng iba, huwag ka na magparamdam talaga. Kung alam mo at confirm mo na talagang mas sumaya siya doon sa kanyang bago, ibigay mo na, huwag mo nang habulin. Sa ganyang paraan mga kamamay, lalo mo lang ipipilit ang sarili mo. Lalo lang kayong hindi magkakaintindihan. Lalo lang magiging magulo ang lahat. At awa na lang ang ibibigay niya sa iyong pagmamahal kapag kaganyan. Kaya kung alam mo na meron na siyang iba, huwag mo nang ipilit ang sarili mo. Huwag mo nang isiksik ang sarili mo. Kasi hindi naman talaga maghahanap ng iba kung talagang mahal ka eh. Diba? Kaso hindi ka nga mahal. Well, tanggapin mo. Acceptance is real. Acceptance is the key to make you happy. Diba? Paano mo mararamdaman o muling makukuha yung saya ng buhay kung hindi mo kayang tanggapin yung mga ganyang bagay? Okay lang sana mga kamamay kung first time. Kung first time na nangyari, sige, nagloko o something na naghanap ng iba, pero at the end, na-realize niya na ikaw pala talaga yung hanap niya, walang problema kung ganon. Ang masama dyan is yung paulit-ulit. Okay? Paulit-ulit na paghahanap niya ng iba, tapos bumabalik lang sa'yo kapag hindi naging maganda ang resulta nung kanyang pagluloko. So pagka ganon, mahirap yon. Kaya hanggat maaari mga kamamaya, kung naghanap na ng iba, kung namili na ng iba, kung mas masaya na sa iba, bigay mo na. So next, gawin mo ang reverse psychology. Ano nga ba itong reverse psychology nito? May paano ba yung i-apply? Okay, pag sinabing reverse psychology, ibig sabihin, i-reverse mo lang. Gagawin mo lang din sa kanya kung ano man yung ginagawa niya sa'yo. Kung paano kanya tinatrato, ganun din ang itrato mo sa kanya. Paano ka may maghahabol yun? Paano magiging marupok sa akin? Siyempre, kung hindi ka niya pinapansin, hindi mo rin siya papansinin. Kung wala siyang oras sa'yo, wala ka rin oras dapat sa kanya. Paano makaka-apekto yung kamamay? Siyempre, magtataka yun. Kaya ang isang lalaki, nagbabawas ng oras sa'yo kasi masyado kang makulit. Kasi masyado kang maraming oras sa kanya. Kaya yung lalaki lumalayo kasi nakakampante siya na nandiyan ka lang naman para sa kanya eh. Pero kung alam ng isang lalaki na kapag hindi siya nagparamdam, hindi ka rin magpaparamdam, talagang tiisan ang mangyayari. At hindi maaaring mangyayari na kaya kang tiisin kung ikaw ay high-value babae. Kaya mga kamamay, sinasabi ko, gawin ang reverse psychology kung alam po ninyo na talagang hindi na kayo napapahalagahan para magtaka at maging marupok sa inyo ang isang lalaki sa mga bagay na ganyan. Okay? And last, kapag sobra na talaga siya, bawasan mo ang pakialam mo sa kanya. Yes, mga kamamay, kung talagang sobra na sobra ng pananakit, sobra ng mga bagay na ginagawa sa inyo, hindi na makatarungan, yung tipong kung sino-sino nang nakakasama, kung sino-sino na ang palaging nakaka-chat, laging nasa inuman. Hindi mo alam kung sinong kasama. Kapag ganyan mga kamamay, napakahirap. Hindi mapakali ang utak mo, wala kang kapanatagan. Kung nag-uusap naman kayo at paulit-ulit lang nangyayari, sige, magbabago, tapos paulit-ulit lang, nawawala yung pagmamahal mga kamamay kapag ganun. Ibig sabihin, kung hindi niya kayang baguhin ng isang bagay para sa'yo, bakit ka pa niya pinakikisamahan? Bakit ka pa nakikisama sa kanya? Hindi rin naman makinig sa'yo eh. Alam niyo ang pagmamahal mga kamamay, handa yang magbago. Sabihin mo sa kanya ganito, hindi ka komportable. Kung talagang mahal ka niyan,
Mas mahalaga at priority yung nararamdaman at mararamdaman mo. Diba? Bakit ka pa niyan iibigin kung hindi naman siya concerned sa nararamdaman mo? Diba? Ang pagmamahal, kung wala ng pagmamahal, hindi na pagmamahal yun. Diba? Kaya hanggat maaaring mga kamamay, kung masyado kayong sinasaktan, hindi na nakikinig sa inyo, okay? Wala nang concern, wala nang malasakit, mas mabuti pa, nabawasan mo na rin ang pakialam mo sa kanya kapag kaganyan. Baka sa ganyang paraan mga kamamay, makita niya, diba? Na hindi ka okay. Makita niya na napagod ka na, na nagsawa ka na sa iyong mga paalala, sa iyong mga sinasabi. Kaya mga kamamay, please, kung gusto nyo na maging marupok sa inyong isang lalaki, bawasan yung oras at pakialam nyo sa kanila kung alam nyo na sumusobra na talaga siya. Para malaman niya na talagang wala ka ng pakialam. Sa sobrang dami na ng sinasabi mo, hindi pa rin siya nakikinig at paulit-ulit lang naman. Pakita mo na wala ka ng pakialam. Para malaman niya na napagod ka na at sa bandang huli, maging marupok din siya sa iyo. Okay? So mga kamamay, sana makatulong ang mga bagay o mga simpleng tips na to na alam ko, napakasimple lang pero pag nai-apply ninyo sa inyong mga buhay pag-ibig, malaki may tutulong nito. So for more video and love advice na kagaya nito, wala muna tayong situation ngayon kasi naghihintay pa tayo ng inyong mga comments. Kaya i-comment nyo lang yan sa baba kung may mga sitwasyon kayo dyan at bibigyan natin ng piece of advice para makatulong tayo kahit paano sa mga nangangailangan katulad nyo. So muli, hanggang sa muli, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.